gagawin? Kailangan natin pagsamasamahin ng mga putik. Lalagyan natin ng tubig nang sa ganon ay muling mabasa ang putik at muling maging malapot. Ibabad mo ang mga armas na magagamit mo sa loob ng halos 2 araw. Bago mo iahon ang mga armas, kailangan mo munang dasalin ang huling dasal ng bulag na albularyo. Huling dasal ng bulag na albularyo? Oo. Ang dasal na ito ay karaniwang ginagawa ng mga albularyo kapag nagbabasbas ng anting-anting at kapag nilalagyan ng orasyon ng mga armas. Alam mo ba ang dasal na iyon? Opo, alam ko yon. Pero hindi ko na matandaan ang huling parte. Huwag kang mag-alala. Kabisado ko pa rin naman hanggang ngayon. Bibigyan kita ng kopya. Kinuha ni Aling Piling ang isang banga. Inamoy niya yon. Nagulat sila nang biglang mapamura ang matanda. Hindi kasi kaya-aya ang amoy na yon. Anong laman nito? Bakit ang baho? Agad na tumingin si Nardo sa batang si Romelito. Hindi na yun nagsalita at dali-daling tumakbo palabas. Nang tutukan ni Yoyong ang laman, ay maging ito ay nandiri din. Pre, tayo yata to ng baboy eh. Aling Piling, pasensya na po ah. Yung kapatid ko kasi na yun minsan inaasar talaga ako eh. Parang hindi kumpleto yung araw niya kapag hindi ako nagiging konsumido sa kanya eh. Ayos lang. Ganon talaga ang mga bata. Itabi mo na lang ito baka mamaya maihalo mo pa sa mga putik. Noong mga sandaling yun ay sinimulan na rin nila ang pagbababad ng armas sa putik. Lahat ng mga gagamitin nilang sandata ay isinama nilang binabad sa mahiwagang putik. Tinakpan nila yon ng malapad na dahon ng saging. Pre, pwede na talaga kitang tawagin na Nardong Putik. Loko. Matapos ang sandaling yon, ay umuwi na muna si Yoyong at si Aling Piling sa kanilang bahay. Habang si Nardo naman ay nanatili pa ring gising. Nakaupo lang siya sa harapan ng lamesa. Malalim ang kanyang iniisip. Dakong 2:00 na noon, mga kuliglig na lang ang maririnig sa paligid. Pero maya-maya lamang ay may narinig siyang tila mabangis na aso. Sigbin agad ang unang pumasok sa kanyang isipan. Mahina lang ang narinig niyang angil, kaya alam ni Nardo na nasa malapit lang ang nilalang. Marahan niyang dinampot ang isang itak na kinakalawang na nakasabit sa likuran ng pintuan. Tumilip siya ng bahagya sa bintana. Pagtingin niya rin sa kanyang langis, nakita niyang kumukulo yun. Pasimpleng binuksan ni Nardo ang pinto. Lumabas siya ng kanilang bahay. Nilibot niya ang paligid. Pero wala naman siyang nakitang aswang o sigbin. Pero nang tumanaw siya sa bakuran ng kalapit bahay nila, nakita niya ang isang nilalang na parang aso. Pero parang kangaroo ang ulo nito. Tapos sa mga paa ay baliktad. Sinasabi ko na nga be. Dahil hindi siya pwedeng lumapit doon, kinuha ni Nardo ang kanyang pana. Binalahan niya yun ng isang palaso. Mula sa kanilang bakuran, tahimik niyang inasinta ang sigbi na palakad-lakad sa harap ng bahay. Binitiwan niya ang goma. Tinamaan ng sigbin sa bandang tiyan. Nagpagewang-gewang yun sa paglalakad. Sinubukan niyang tumakbo pero nasubsob na ito sa lupa. Patay ka ngayon. Matapos yun ay bumalik na rin si Nardo sa kanilang bahay at nakangiti itong natulog. Kinaumagahan, narinig ni Nardo ang malalakas na usapan sa kabilang bakuran. Nang lumabas siya ng bahay ay nakita niya ang mga nagkakagulong tao. Kuya Nardo, ikaw ba yung pumatay sa sigbi na yun? Oo, ako. Patunay lang yan na may aswang dito sa atin. Tumango na lamang ang batang si Romelito. Nung umagang yon, tinapos na rin ni Nardo ang ginagawa niyang banga para kay Don Filemon. Pulido ang pagkakagawa niya ng mga disenyo. Talagang siniguro niya na walang masasabing negatibo ang Don. Bandang hapon lang ay lumabas na rin siya ng bahay. Binalot niya sa mga dyaryo ang banga at maingat niyang binuhat yon patungo sa kinaroroonan ng mansyon.
Sa gate pa lang ay mahigpit na ang seguridad. Ibang-iba ito kumpara sa mga naunang araw na pumunta siya roon. Ako yung gumagawa ng banga. Nandito ako para ihatid kay Don Filemon itong pinagawa niya. Hindi na naman nagsalita ang dalawang bantay. Nagmamadali lang na umalis ang isa para abisuhan si Don Filemon. Pagkatapos, bumalik yun at bigla na lang pinagkakakapkapan si Nardo. Hindi pa nakontento ang dalawang gwardya. Pinatanggal pa kay Nardo ang damit niya at ang short. Nakabrief na lang siya sa tapat ng gate. Kahit na nahihiya siya, ay ginawa niya yung para mawala ang duda ng mga gwardya. Nang masigurong wala siyang dalang kung ano, ay pinapasok na rin siya sa loob. Pero nakabantay pa rin sa kanya ang isang gwardya. Wala sa sala si Don Filemon. Hinatid siya ng lalaki sa guest room kung saan naroon ang Don. Pagpasok niya sa pintuan ay bumungad agad kay Nardo ang mga nakakalat na gamit sa sahig. Sa isip-isip ni Nardo, nagwala yata si Don Filemon. Nandito ka na pala, Nardo. Pagpasensyaan mo na kung ganito ang inabutan mo. Medyo wala lang ako sa mood dahil nabawasan ng isa ang mga alaga ko eh. Siya nga pala, tapos na ba ang pinagagawa kong banga? Doon ko kasi ilalagay ang pinakapaborito kong alaga. Nadala ko na po, pero pinaiwan po nila sa akin sa sala eh. Naglakad silang dalawa pabalik ng sala. Bumalik sa mood ang Don nang makita ang magandang banga. Tuwang-tuwa itong hinawakan at hinimas ang banga. Totoo nga ang sinasabi nila, magaling ka talagang humulma ng banga. Maraming salamat po. Habang abala ang Don sa pag-uusisa sa banga, ay inilibot ni Nardo ang mga mata niya sa sala. Nang tumama ang tingin niya sa mga tauhan ng Don, nakaramdam siya ng pagkailang. Parang may kakaiba sa tingin ng mga yon. Ibibigay ko na sa iyo ang bayad siya nga pala, may gagawin ka ba mamayang gabi? May pupuntahan kasi akong okasyon sa kabilang baryo. Gusto sana kitang isama para man lang maipakilala kita sa ibang kagaya ko na kolektor din ng mga banga. Kumamot sa ulo si Nardo at sapilitang ngumiti. Nako, parang negative po ako dyan. May sakit po kasi yung kapatid ko eh. Wala pa siyang kasama sa bahay. Sayang naman. Mas makakarami ka sana ng benta kapag nakilala ka nila. Pero hindi bale, sa susunod na lang. Ang mahalaga naman ay natapos mo na itong banga. Roger, ibigay nyo na yung bayad sa banga. Doble ng presyo, ha? Tumango at nagmamadaling umalis ang isang lalaki sa gilid. Pagbalik nito ay may daladala na itong itim na sobre. Agad naman inabot ng Don ang sobre sa binata. Naku, sobra-sobra naman po ito. Tamang-tama lang yan. Ganyan dapat magbayad sa isang alagad ng sining. Maraming salamat po. Nang kunin ni Nardo ang bayad, ay naramdaman niya sa kanyang bulsa na bigla na lang kumulo ang kanyang langis sa bag. Napatingin siya sa nakangiting si Filemon. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang siyang nagkaroon ng kutob na si Filemon ay isang lihitimong aswang. Kumalma muna si Nardo. Sinubukan niyang kumilos na parang walang nalaman. Pero ang totoo, gustong-gusto na niyang komprontahin ang matandang lalaki. Kahit na alam na ni Nardo na aswang si Don Filemon, ay hindi muna siya gumawa ng kahit na anong hakbang. Bago sumapit ang gabi ay nagmamadaling nagtungo si Nardo kina Aling Piling. Agad niyang pinaalam sa mga yon ang kanyang naalaman. Kaya naman, dakong 7:00 ng gabi, naganda na sila para balikan ang lagusan na kanilang natuklasan. Sasamantalahin nila ang pagkakataon na may pupuntang okasyon ng Don. Kasama ni Nardo ang kanyang kapatid na si Romelito nang dumaan sila sa lagusan. Habang ang maglola naman ay nagbabantay sa talon. Kuya, dala-dala ko yung maliit na banga na may putik. Narinig ko kasi na mabisang pangontra daw yung mga putik na ginagamit mo sa pagpapatibay ng banga at paso. Pambihira ka talagang bata ka oh. Kaya pala mabigat yung bag mo eh. Kuya, delikado ba yung pupuntahan natin? Malamang, delikado. Pwede natin makatapat yung mga sigbin. O kaya naman yung mismong mga aswang. Pero ngayon, kailangan ko munang unahin ng mga sigbin.
Tsaka ako'y susunod yung amo nila. Tumango na lamang ang batang si Romelito. Tahimik lang ang bata habang tinatahak nila ang daan. Makalipas lang ang ilang sandali, natanaw na rin nila sa labas ang maliwanag na bahay. Nakita nilang may 2 bantay sa bandang gate. Kumukulo rin ang daladalang langis ni Nardo kaya alam niyang aswang din ang mga yon. Walang balak si Nardo na harapin ang 2 bantay. Hindi kasi sila pwedeng gumawa ng ingay dahil baka mabulabog ang mga nasa loob ng bahay. Kaya ang ginawa nila, nagganap sila ng ibang madaraanan. Tumungo ang 2 sa gilid ng malaking bahay. Nang masigurong wala namang nakakakita sa kanila, ay agad-agad na umakyat ng pader ang magkuya. Romelito, makinig ka. Ang gagawin mo lang, magiging lookout ka kapag natagpuan ko na kung saan nakalagay ang mga sigbin. Kapag nakita mong may paparating, saka mo lang ako pupuntahan. Naintindihan mo ba ako? Opo, kuya. Maingat silang naglakad. Nagtataka si Nardo nung una kung bakit parang wala man lang tao sa loob ng bahay. Sa isip-isip niya, tila yata karamihan sa mga tao roon ay kasama ni Don Filemon sa dinaluhan nitong okasyon. Sa kakalibot nila sa loob ng bahay, may natagpuan silang isang kahina-hinalang silid. Nakakandado ang pinto. Pero dahil marunong magbukas si Nardo, ay naging sisiw lang sa kanya ang bagay na yon. Marahan niyang itinulak ang pintuan para hindi siya makalika ng ingay. Pagpindot niya sa pindutan ng ilaw, kita niya ang isa pang pinto sa silid. Bukas yun ng itulak ni Nardo paloob. Romelito, dito ka na lang. Sisilip-silip ka doon kung may mga dumarating na sa mansyon ha. Tapos, yung sinabi ko sa'yo. Sige po, kuya. Wow, natututo ka na talagang gumamit ng po at opo ha. Baka naman may binabala ka na namang katarantaduhan ha. Wala po, kuya. O sige na, papasukin ko na itong pintong ito. Pagpasok ni Nardo ay kinuha na rin niya ang dalang espada. Bumaba siya sa hagdanan na nakita niya. Pagbaba niya, bumungad sa kanya ang mga lumang banga na sobrang dami. Sa tansya niya, hindi yun bababa sa 30 piraso. Mahina na ang kulo ng langis ko. Ibig sabihin, walang mga laman ito. Hindi na nagsayang ng pagkakataon ng binatang si Nardo. Isa-isa niyang pinagbubuksan ng mga banga. Tulad ng kanyang hinala, wala nang laman ng mga yun. Pero ramdam niya na may mga buhay na sigbin talaga ang naninirahan doon. Ibig sabihin, marami talagang alaga si Don Filemon. Patunay lang ito na isa nga siyang aswang. Dahil wala naman ang mga sigbin doon, naisipan na lamang niyang umalis. Pabalik na siya nang biglang natatarantang pinuntahan siya ng batang si Romelito. Kuya, may mga dumating na mga lalaki. Mga 4 sila. Kailangan na nating umalis, tara. Nagmamadali silang tumakbo palabas doon. Pero hindi pa man sila nakakaalis ng bahay, nakita na sila ng 2 matangkad na lalaki. Unang tingin pa lang ni Nardo, batid na niyang mga aswang din yon. Sino kayo? At paano kayo nakapasok dito? Buti na lamang ay nakatakip ng mukha ang 2, pero hindi pa rin sila ligtas kahit na hindi sila nakikilala. Kaya naman walang magawa si Nardo kundi palagan na lang ang mga yon. Kami lang ito. Napadaan lang. Nagbanyo. Tumae. Malinis ba ang kamay ninyo? Hugasan nyo naman ang puwet ko. Romelito! Oh! Nagbago agad ng anyo ang 2 lalaki. Para itong mga gagamba na gumapang sa sahig palapit sa kanila. Buti na lamang ay nakalabas na sila ng pintuan sa likuran ng bahay. Kuya, gabitin niyo po yung putik. Siguradong lapnos yung 2 yan. Inilabas agad ni Romelito ang maliit na banga mula sa kanyang bag. Kinuha naman yon ni Nardo. Hindi pa sila nakakaalis ay nawasak na ang pintuan. Lumabas doon ng hindi lang 2, kundi 4 na aswang na lalaki. Sige na, kuya. Gamitin niyo na po yung putik. Pagbababatuhin mo sila. Huwag mo akong turuan. Alam ko ang gagawin ko. Umaangil-angil ang mga aswang habang tumutulo-tulo pa ang laway. Bago pa man umatake ang mga yon, binuksan na ni Nardo ang banga.
Dumukot siya ng dumukot sa loob ng inaakala niyang putik. Pinagbababato niya yun sa mukha ng mga aswang. Pero nagtaka si Nardo kung bakit parang wala namang nangyayari sa mga yun. Hanggang sa naamoy na lang ng binata ang sobrang baho na nagmumula sa banga. Nakita niya rin na parang iritado ang 4 na aswang sa amoy na nalalanghap nila. Lintik! Romelito, ano to? Tahi po ng baboy at tahi ko po. Ngingiti-ngiti pa ang bata. Hindi man lang ito nakaramdam ng takot kahit na nasa harapan na nila ang aswang. Nagawa pa talaga nitong gumawa ng kalokohan. Ay, napakaano mo talaga. Yari ka sa bahay sa akin, ha? Napatakbo ang bata sa likuran ni Nardo nang biglang lumapit na ang isang aswang sa kanila. Dahil may kahusayan din naman si Nardo sa paghawak ng armas, hindi na siya nag-alinlangan pa na harapin ang mga yon. Dahil sa kanyang likas na kagalingan, nagawa niyang sugatan ng mga aswang. Dahilan para magkaroon ng takot sa kanya ang mga yon. Kaya sa halip na habulin sila nito, hinayaan na lamang sila ng mga aswang na makaalis. Nagmamadaling umalis ang magkapatid. Saka lamang naalala ni Nardo na mabaho ang kamay niya nang nasa lagusan na sila. Inis na inis siya pero hindi niya magawang isampal yon kay Romelito. Oh, ano nangyari? Wala na mga sigbin sa mga banga, kaya kailangan na nating umalis. Nakita kami ng mga aswang na nagbabantay sa bahay. Ang mabuti pa, sa bahay na muna kayo. Tara na, umalis na tayo. Hindi na nila hinintay pang maabutan sila ng mga aswang. Umalis kaagad sila sa lugar na yun. Nakahinga ng maluwag si Nardo. Pinagkukukurot naman niya sa hita si Romelito. Hindi niya sana ito titigilan pero inawat na siya ni Aling Peling. Kung wala na ang mga sigbin sa mga kinalalagyan nila, marahil pinatakas na yon ni Filemon. Bakit? Ngayon niya na ba sisimulan ang pag-aasik niya ng lagim? Bakit ang payapa ng baryo natin ngayon? Siguro sa ibang lugar ang inuna niya. Ay nako, hindi ko napagtanto na hindi pala okasyon ang pupuntahan ni Don Filemon. Buti na lang din hindi ako sumama sa kanya. Nardo, mukhang kailangan mo munang manahimik. Hindi pwedeng mapahamak ka habang hinihintay natin ang tamang oras para magamit ang mga sandatang nakababad sa putik. Tama ho kayo. Kailangang hindi makahalata si Don Filemon na ako ang kumakalaban sa kanya. Habang nananahimik ka, kami naman ni Lola ang magmamanman. Magkita-kita na lang tayo ulit makalipas ang 2 araw. Tinapusan nila ang usapan ng mga oras na yon. Umuwi na muna si Nardo at Romelito. 2 araw ang nakalipas. Walang nangyaring kakaiba sa kanilang baryo. Katakataka rin na wala namang namataan na mga sigbin sa lugar kahit na alam nilang pinakawalan na ng Don ang mga nilalang na yun. Samantala, 2 araw ding hindi lumabas ng bahay si Nardo at Romelito. Kampante naman si Nardo na hindi siya pinaghihinalaan ni Don Filemon. Hapon, ilang oras bago niya iahon ng mga sandata sa putikan, humahangos na dumating si Yoyong. Sa mukha pa lang ng kanyang kaibigan, batid na niyang hindi na maganda ang ibabalita nito. Nardo, ito na ang kinatatakutan natin. Bakit? Ano nangyari? Anong nalaman niyo? May nasagap kaming balita ni Lola. Yung mga sundalo at rebelding nagkukuta sa kagubatan, pinaglalala ng mga sigbin. Palagay ko, mga sigbin ni Don Filemon ang may kagagawan nun. Napalunok si Nardo ng laway. Saka lamang niya naramdaman ng kaba. Base sa narinig niyang balita, mukhang hindi basta-basta ang mga sigbin. Naisip niya na kung sakaling aatake ang mga yon sa kanilang baryo, madaling malalaga sa mga tao sa lugar nila. Pre, anong gagawin natin? Baka mamaya bigla na tayong lusubin ng mga sigbin dito. Magpakalat kayo ng mensahe sa bawat bahay. Ipaalam niyo ang nangyayari. Nang sa ganun magkaroon sila ng ideya. Hindi pwedeng tayo mismo ang magsabi sa kanila. Malalaman ni Don Filemon na kinakalaban natin siya. At kapag nangyari yon, sigurado kung tayo ang uunahin niya. Hihintayin ko na lang na matapos ang pagbabad ng mga sandata. Pagkatapos, haharapin ko yung mga sigbin na yan. Pagsapit ng gabi, gumawa ng maraming sulat si Yoyong at Nardo.
Nakalagay sa sulat na yun ang babala tungkol sa mga sigbin. Habang nakatakip ng telang itim ang kanilang muka, pasimple nilang nilalagay sa mga pintuan ng mga papel. Ayos na siguro to, pre. Sana naman maniwala sila sa nakasulat sa papel. Magsasalita pa sana si Nardo nang makita nilang tumatakbo palapit sa kanila ang batang si Romelito. Hingal na hingal ito at nakahawak pa sa magkabilang tuhod. Napahilamos naman sa sariling muka ang binatang si Nardo dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang kapatid. Bakit ka na naman ba lumabas ng bahay? Di ba sinabihan na kitang hindi ka aalis ng bahay hanggat hindi ko sinasabi? Kuya, galing ako sa bahay nila Don Filimon. Narinig ko yung sinabi nila, kuya. Plano niyang papuntahin na rito mamaya ang mga alaga niya. Nakatinginan na magkaibigang Yoyong at Nardo. Batid nilang hindi magagawang magloko ni Romelito sa mga ganong sitwasyon. Kaya sa mga sandaling yon, naalarma na si Nardo. Kung hindi sila kikilos agad, marahil ay mas malala pa ang mangyayari sa kanilang baryo. Pre, sabihin mo na ang lola mo na pumunta sa bahay. Tingin ko oras na. Tumakbo agad palayo si Yoyong. Si Nardo at Romelito naman ay bumalik na rin sa kanilang bahay. Pumunta agad sila sa hulmahan. Inalis nila ang dahon ng saging na nakatakip sa mga sandatang nakababad sa putik. Kuya, anong pwede kong gamitin sa mga yan? Wala. Hindi ka pwedeng humawak ng armas. Ha? Anong gagawin ko? Tapos mo na ang dapat mong gawin. Dahil sa iyo nalaman namin na naghahanda na rin sila Don Filimon sa pag-asik ng mga kaguluhan. Pero gusto ko ring lumaban, kuya. May napanood ako sa TV sa terminal Yung si FPJ, ang galing niyang sumuntok. Gagayahin ko yun. Hinawakan ni Nardo sa magkabilang balikat ng kanyang kapatid. Nagsalita siya ng mahinahon. Romelito, hindi laro ang sasabakin natin ngayon. Hindi to kagaya ng palabas ni FPJ. Dito, pwede kang mamatay. Hindi to pwede sa bata. Hayaan mong ako na ang gumawa ng paraan para protektahan ka. Pero gusto ko ring protektahan ka, kuya. Hindi na kailangan. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Para saan pa't naging albularyo ko, hindi ba? Kaya ikaw, kumalma ka lang sa bahay. Magtago ka doon sa lalagyan ko ng gamit ko sa pang-albularyo. Makinig ka ha. Sa ngayon, kailangan mo makinig sa akin para hindi ako mag-alala. Doon ka lang. Huwag na huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Kuya, nag-aalala ako sa iyo Baka paglabas ko ng bahay, wala ka na. Ano ka ba? Parang hindi mo naman alam kung gaano ako kagaling lumaban. Basta ipangako mo sa akin, kuya, babalik ka. Oo, babalik ako. Kaya ipangako mo rin sa akin na hindi ka lalabas ng bahay. Susundin mo lahat ng sasabihin ko. Tumango-tango na lang ang bata at sandali pa itong yumakap sa kanyang kuya. Bumuntong hininga naman si Nardo ng mga oras na yon. Aminado siya na kahit may kahusayan naman talaga siya sa pakikipaglaban, kinakabahan pa rin siya sa hindi niya malamang dahilan. Hindi niya matukoy kung bakit tila mabigat ang kanyang kalooban. Ilang sandali lang dumating na rin ang maglolang Piling at Yoyong. Handang-handa na mga yon. Magkakasamang tatlo nang mag-abang sila sa bungad ng kanilang baryo. Noong mga sandaling yun din, ay may mga ilan-ilan na ring residente ang naalarma. May ibang seryoso sa sulat, ngunit may iba rin namang hindi yun pinansin. Ganun pa man, itinuon na lamang nila ang kanilang atensyon sa pag-aabang ng mga inaakala nilang sigbin. Baka naman hindi rito dadaan ang mga sigbin na yon. Kanina pa tayo rito naghihintay Malakas ang kutob kung dito sila dadaan. Mas maraming kabahayan dito kaysa sa bandang dulo ng baryo natin Huwag kang apurado. Baka mamaya bigla ka na namang maihi sa sobrang takot kapag nakita mo ang mga sigbin, Yoyong. Ako? Maiihi? Baka akala mo lang yon, la. Puro kayabang. Naihi ka nga nung may gumapang na alupian sa hita mo Huwag na kayo maingay. Kumukulo na ang langis ko. Hinigpitan na nila ang hawak sa kanilang mga armas. Nakaanda na rin ang espada ni Nardo. Halos 1 minuto lang ang kanilang hinintay. Nakita na nila sa di kalayuan na may malaking aso na ang naglalakad palapit sa baryo.
pinagmasdang maigi ni Nardo kung ano yon. Nagsalubong ang kanyang kilay nang mapagtantong ang mga yun pala ay hindi mga sigbin. Aling Piling, nagkamali tayo ng hinala. Hindi mga sigbin ang kalaban natin ngayon, mga asbo. Teka pre, anong asbo? Isang uri ng aswang na may kakayahang mag-anyong tao at kumakain din ito ng karne ng tao. Isa rin sa mababangis na aswang. Hindi sila gaya ng mga sigbin. Ang mga asbo ay kayang mag-isip na gaya ng sa isang tao. Napailing na lamang si Nardo. Dismayado siya sa pagkakamali nila ng akala. Ganun pa man, wala na silang magagawa. Dahil sa mga sandaling yon ay unti-unti nang lumalapit ang mga asbo sa baryo nila. Ang tanging na lang nilang magagawa ay labanan ang mga yon. Kahit pabatid naman nila na sa bilang pa lang ay hindi na sila uubra. No choice, palag-palag na ito. Lumabas na ang tatlo sa kanilang pinupwestuhan. Matapang silang tumindig. Nang ilang metro na lang ang pagitan sa kanila ng mga asbo, may mga nakatricycle naman na mula sa kabilang kalye ang bigla na lang dumating. Bumaba ang mga kalalakihan doon na bordado ng mga tao. May mga hawak na kung ano-anong patalim. Huwag ka mag-alala, Nardo. Narito na ang backup natin. Teka, Aling Piling, sino naman sila? Mga dati namin silang kasamahan ng lola mo. Pinamumunuan niya ng kalab triangle naming si Jose. At may kalab triangle ka pa talaga sa lolo ni Nardo, ha? Lumapit sa kanila ang matandang lalaki na halos kasing edad lang din ni Aling Piling. Kahit nakulubot na ang balat nito, kitang-kita pa rin ang naglalakyan nitong mga tattoo sa katawan. Nauli ba kami ng dating Piling? Hindi naman, pero sana mas maaga. Ikaw na pala yung apo ni Andoy, ha? Mamaya na po tayo magkumustahan o kaya magpakilala. Meron po tayong kalaban, ang mga aswang na asbo. Hindi mga kasama, umanda na kayo. Nakikita niyo ba ang mga asbo? Yan ang kalaban natin. Kahit na papaano ay nakayanganan ng maluwag si Nardo. Mabuti na lang talaga ay may mga nakasama na silang iba pa. Dahil kung hindi, talagang hindi na nila kakayanin pa ang mga asbo. Bukod sa mabibilis sa mga yun, ay marami din ang bilang nito. Hindi natin sila makapasok sa baryo. Lumakas sa mga angil na kanilang naririnig. Nakita nilang bumelo ang mga asbo at parang naghahanda na rin sa pag-atake. Hindi nagtagal, nakita na rin nilang nagsitakbuhan ng mga yon patungo sa kinaroroonan nila. Lumundag ang mga aswang at pagbagsak ng mga ito, naging anyong tao na rin yon ngunit aswang pa rin. Gamit ang espada na hawak-hawak ni Nardo na binabad sa putik, nanguna siya sa pakikipaglaban. Hinarap niya agad ang 5 aswang na malapit sa kanya. Hinabigla naman yun ni Jose at ang grupo nito. Napabagsak agad ni Nardo ang mga aswang na kinalaban niya. Pagtingin niya sa kinaroroonan ni Yoyong, nakita niyang may aatake sa likuran nito. Walang sinayang na segundo si Nardo. Mabilis niyang tinakbo palapit ang kaibigan at sinalagang atake ng aswang. Hinagupit niya yon ng espada at tinamaan ng aswang sa mukha. Alert ka pare, kung ayaw mong mauna ka na sa langit. Ang astig mo pre, ang galing mo. Baliw, mas astig yung lola mo. Tingnan mo oh. Hinanap ng kanilang mata ang matandang si Piling. Nakita nilang parang hindi yun matanda kung kumilos. Hawak ang itak ay sanay na sanay itong makipaglaban sa mga aswang. Mas magaling pa sa iyo ang lola mo eh. Kaya umayos ka ha. Huwag ka munang mamamatay. Bumalik na si Nardo sa pakikipaglaban. Pinag-aagupit niya ang mga makakasalubong niyang aswang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang aswang ang kumapit sa kanyang likuran. Bumaon ang kuko nito sa kanyang balikat. Napalibutan na siya ng mga aswang. Mabuti na lamang, biglang dumating naman ang batang si Romelito. Daladala nito ang maliit na banga na may lamang mahiwagang putik. Akong bahala, kuya. Huwag kang iiyak. Sinubuyan ni Romelito ng putik ang mga aswang na yun. Kitang-kita nila kung papaanong parang malapnos ang balat nito. Dahil sa ginawa ng bata, nang isang-isay ang mga aswang. Agad namang tinapos ni Nardo ang mga yon.
Nang masiguro ni Nardo na patay na mga yon, ay sa kanya nilapitan ng kanyang nakababatang kapatid. Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Di ba sinabihan na kita na huwag kang lalabas doon hanggang hindi ko sinasabi? Nagdadrama pa ako, akala ko naman ay susunod ka. Kuya naman, kung hindi ako nakalis ng bahay, di namatay na ako. Alam na nila Don Filimon na ikaw ang albularyo na kumakalaban sa kanya. Galing sila sa bahay kanina, kaya wala akong magagawa kundi umalis. Nabigla si Nardo sa kanyang narinig. Umiiling-iling ito at parang ayaw maniwala kay Romelito. Kung ayaw mo maniwala, di pumasok na tayo sa baryo dahil may mga aswang din sa kabilang dulo. Wag ka magagalit kung hindi kita sinunod. Tandaan mo kuya, kung hindi ako lumabas ng bahay, baka patay na ako at baka patay ka na rin. Utang mo sa akin ng buhay mo ha. Sira ulo talaga tong batang to oh. Nilingon ni Nardo ang iba pa nilang kasama. Pagtingin nila sa mga aswang na asbo ay patay na ang mga yon. May ilan sa mga kasama nila ang nasugatan. Pero maswerteng hindi naman malala. Kailangan natin magpunta sa kabilang dulo ng baryo. Sabi nitong kapatid kong si Raulo, nasa loob sila Don Filemon. Hindi naman malabong mangyari yan. Kaya tara na. Ihandaan nyo na ang inyong mga sarili sa isa pang laban. Ginawa ni Nardo ang banga na hawak ng bata. Inamoy niya muna ang laman nito para siguradong hindi tain na naman ang mahahawakan niya. Nagtanggal siya ng damit. Gumawa siya ng putik. Malapot pa yun na ipunas-punas niya ang putik sa kanyang katawan. Handang-handa na ako. Angas! Nardong putik ka na talaga! Kuya, may halong tae yan, pero tae lang ng daga. Pumikit na lamang si Nardo at huminga ng malalim. Hindi niya gaanong naamoy ang baho kaya pinalagpas na lang niya ang kalokohan ng bata. Nagmamadali na silang pumasok sa kanilang baryo. Ang mga residente naman, nagsilabasan na rin ang kani-kanilang bahay. Natataranta ang karamihan sa kanila. Lahat kayo, lumikas muna kayo ng baryo natin. Pumunta kayo sa ligtas na lugar. Makalipas lang ng ilang sandali, wala na mga tao sa mga kabahayan. Tila naging isang maliit na lugar ng digmaan ang baryong yun. Napatigil sila sa kanilang paglalakad nang matanaw nila ang mga aswang na nag-aabang din sa kanilang pagdating. Nakatayo lang ang mga yon. Hindi nila nakikitaan ng kahit na kaunting pag-aalinlangan. Ramdam na ramdam ni Nardo na handang mamatay ang mga aswang para lang sa laban na yon. Mga kasama, hindi ko alam kung anong klaseng aswang sila. Pero nasisiguro kong hindi naman sila asbo. Hindi nga sila mga asbo. Dahil ang mga aswang na yan ay mga awok. Mga aswang na may kakayahang mag-anyong baboy o baboy ramo. Malalakas sila kapag kabilugan ng buwan. Sabay-sabay na napatingala ang lahat sa taas. Nakaramdam ng kaunting kaba si Nardo nang makitang bilog na bilog ang dilaw na buwan. Ngunit kahit na alam niyang may kaunting kalamangan ng mga aswang, hindi yun naging hadlang para lumakas pa ang kanyang kalooban. Dahil bilang isang albularyo na may layuning maging payapa ang kanyang probinsya, hindi siya makakapayag na manalo ang kasamaan. Itinatak niya sa kanyang utak na isusugal niya ang kanyang buhay. Romelito, huwag kang lalayo kay Kuya Yoyong mo ha. Hindi kita pwedeng isabay sa mga gagawin ko. Hindi na biro itong mga lintik na aswang na ito. Kuya, wag ka munang mamamatay ha. Utang mo pa ang buhay mo sa akin. Ay naku, magtigil ka. Ilang minuto pa ang nakalipas, narinig nilang umaangin na ang mababangis na aswang. Parang nag-uusap-usap ang mga yon gamit lamang ang mga angil na yon. Sabay-sabay silang umalulong na parang aso habang nakatingin sa buwan. Hindi nagtagal, naglundagan na sa mga bubungan ang mga aswang na awok para lumusob kina Nardo. Mga kasama, ngayon na! Matapang na sinalubong ng grupo ni Nardo ang mga aswang. Sa mga unang sandali ay pantay na pantay pa ang labanan. Hindi rin kasi may kakaila na ang mga bataan ni Jose ay mga marurunong at may kahusayan din sa pakikipaglaban. Idagdag pa si Aling Piling na kung kumilos parang kahapon lang nagdalaga. Hindi hadlang ang edad nito para makipagsabayan. Si Don Filemon, nasaan siya? Habang nakakagulo ang lahat, sinuyod ni Nardo ng tingin ang paligid. Sinubukan niyang hanapin si Don Filemon, pero wala siyang makita roon.
Kaya naman pinaubayan na muna niya ang labanang yon sa mga kasama niya. Pero bago siya umalis, pinagpapapatay niya muna ang mga aswang na makakasalubong niya. Diretso dedo mga aswang na nahahagip ng kanyang espada. Dahil yon sa kapangyarihan ng mahiwagang putik. Nakalis siya sa labanan. Tumungo naman siya sa mansyon ni Don Filemon. Nang lumapit pa lang siya sa gate, humarang na sa kanya ang dalawang lalaki. Hindi niya yun naramdaman na aswang, pero pinalo niya na lang ng hawak na espada ang dalawa para hindi na madamay pa. Pumasok siya sa loob ng mansyon. Naabutan niyang kalmadong nagkakapilang si Don Filemon sa dining area. Napatayo ang Don nang makitang si Nardo na may hawak na espada. Nasamid pa ito sa iniinom na kape at agad na dumistansya. Oh, Nardo, anong ginagawa mo sa mansyon ko? Bakit may hawak kang, ano ba yan? Espada ba yan? Pakape-kape ka na lang habang nagkakagulo ang baryo Akala mo siguro magtatagumpay ka sa mga plano mo? Ha? Nagkakagulo sa baryo? Ngayon? Hindi kita maintindihan, Nardo. Huwag ka na magkaila, Don Filemon. Alam kong ikaw ang pasimuno sa pagdating ng mga aswang dito. Balak niyong ubusin ng mga residente rito para gawin niyo itong baryo ng mga aswang. Oy, Nardo, ang weirdo-weirdo ng sinasabi mo. Anong aswang ang sinasabi mo dyan? Hindi ko nga alam na nagkakagulo ngayon sa baryo natin. Nakita ka ng kapatid ko na pumunta sa bahay. Kasama mo ang mga aswang. Balak mo akong patayin kanina, no? Ano ka ba naman? Oo, totoong pinuntahan kita kanina. Pero hindi naman kita aanuhin At yung mga kasama mo kanina, mga kasamaan ko sa negosyo yon. Gusto nilang magpagawa ng banga sa'yo. Walang aswang sa mga yon. Hindi na nakapagpigil si Nardo. Agad na itong lumapit at tinutukan ng espada ang matandang lalaki. Huwag mo akong ululin, Filemon. Matagal na kitang inoobserbahan. Alam kong hindi ikaw ang pinakapinuno ng mga aswang. Kaya ituro mo sa akin ngayon kung nasaan pa ang iba. Dahil kung hindi, ngayon pa lang ay tutuluyan na kita. Ano ka ba, Nardo? Hindi nga ako aswang. Nababaliw ka na ba? Paano ako magiging aswang simpleng negosyante lang ako? Ang mga banga, ang lagusan sa talon patungo sa sikretong bahay. Sabihin mo sa akin, di ba ikaw ang may-ari doon? Nakita ko ang maraming banga sa bahay na yon. Aminin mo sa akin, nag-aalaga ka ng sigbin. Oo na. Inaamin ko na. Nag-aalaga ako ng sigbin kaya ako maraming banga. Pero hindi naman ibig sabihin na isa akong aswang. Nasisiraan ka na yata ng bait Hindi pwedeng mag-alaga ng sigbin ang isang normal na tao. Nagkakamali ka. Maraming taon na akong nag-aalaga ng sigbin. Maniwala ka man o hindi, pero ang sigbin ang nagdadala ng swerte sa aming mga negosyo. Yun lang ang dahilan kung bakit ako nag-aalaga ng sigbin. Hindi ako aswang. Kung nagdududa ka pa rin, kumuha ka ng bawang sa kusina. Isalpak mo sa bibig ko. O kaya sabuyan mo ko ng asin. Lahat na gawin mo. Gusto mo prito mo pa ako Hindi pa rin kumbinsido si Nardo. Kaya naman pinahid niya ang kamay niya sa sariling katawan na may putik. Pagkatapos, pinahiran naman niya ng putik si Don Filemon. Nang laki ang kanyang mga mata nang makitang walang nangyari sa Don. Hindi man lang nalapnos ang balat nito. Ano ba yan? Putik? O libag mong lumapot? Kahit na sumasagi na rin sa isipan ni Nardo na baka hindi nga aswang si Filemon, hindi pa rin siya nagtiwala rito. Itinali niya ang Don sa upuan para hindi ito makakawala. Ano na namang pakulo ito? Wala nga akong alam Yang mga sigbin ko, hindi ko alam kung bakit lahat sila nawala sa banga. Pinatay mo, no? Kung hindi ka aswang, sigurado akong may pinagkukunan ka ng sigbin. Sabi mo sa akin, sino yon? Oo nga, may pinagkukunan ako. Si Danny, pero hindi ko alam kung aswang siya o hindi. Ituro mo sa akin kung nasaan siya. Okay ka lang. Nakagapos ako Paano ko ituturo? Natigil lang ang kanilang pag-usap nang dumating na sila Aling Piling. Nakahinga ng maluwag si Nardo nang malaman na walang namatay kahit na isa sa kanila. Pero naiwan pa rin ng grupo ni Jose habang nakikipaglaban sa mga awok. Anong sabi na matandang yan? Hindi siya aswang. Paanong hindi aswang? Tagal ko nang pinaghihinalaan yan. Hindi siya nalalapnos sa mahiwagang putik.
Pinagsasampal ko na rin ng bawang. Wala rin. Hindi rin kumukulo ang langis sa kanya. At hindi rin ako baliktad sa paningin niya. Ang kukulit! Hindi nga ako aswang! Biktima lang din ako. Kasi ang gusto ko lang naman ay gamitin ng mga sigbin bilang pampaswerte. Malay ko ba kung mag-aalsa pala ang mga aswang-aswang na yan? Pero meron siyang itinuturo sa atin. Kaya Yoyong, tulungan mo ako. Siguruhin natin hindi ito makakatakas. Sasamahan niya tayo kung nasaan yung kinukunan niya ng sigbin. Kuya, huwag kang magtitiwala sa matandang yan. Kanina pumunta yan sa bahay, galit na galit yung muka. Parang matandang naipit ang itlog eh. Hoy, bubwit! Manahimik ka! Inalis na ni Nardo at Yoyong ang matandang si Filemon sa upuan. Kinaladkad nila ito palabas ng mansyon. Habang nasa daan sila ay tinuturo ng doon ang direksyon ng kinaroroonan daw di umano ng taong si Danny. Pero nang nasa sakahan na sila, biglang tumigil si Filemon sa paglalakad. Tumingala ito sa itaas. Ha! Sa wakas, kulay kahil na rin ang buwan. Tumingin yun sa kanila ng makahulugan. Sa hindi malamang dahilan, kinabahan si Nardo. Kaya naman agad siyang dumistansya at kinuha niya agad ang batang si Romelito. Alam nyo na ang kulay kahil na buwan ay ang pinakapaboritong buwan ng mga gabunan? At alam nyo rin ba na mga gabunan ay hindi tinatablan ng asin, bawang, langis at kung ano-ano pang pangontra? Ang tanging paraan lang para mapaslang ang isang gabunan, paslangin nyo ako ng mano-mano. Walang ano-ano ay biglang nakalas ni Filemon ang pagkakatali. Humaba ang buhok nito na nagkulay puti. Naging kulay itim naman ang buo niyang katawan. Pinakamalakas na uri ng aswang! Dinakma agad ni Filemon ang binatang si Yoyong. Parang papel niya lang na binalibag si Yoyong sa palayan. Si Aling Piling naman ay hinawi na lang ng malakas ng gabunan at tumalsik din. Romelito, tumakbo ka na! Bilisan mo! Pero kuya, Bilisan mo na! Napilitan na lamang na umalis ang bata. Susundan sana yon ni Filemon pero buti na lang ay naharang yon ni Nardo. Akala mo masisindak mo ako? Kahit na isa ka palang gabunan? Tingnan mo nga naman, nagagawa pang mag-angas ng isang mababang uri ng tao. Lolo mo nga hindi umubra sa akin. Ikaw pa kayang mukhang tanga lang? Hindi mo naman napatay si Lolo Ibig sabihin, mahina ka pa rin. Kapag ba pinaslang kita ngayon, malakas na ako? Kung mapapaslang mo ako. Buong tapang na itinaas ni Nardo ang espada at saka hinagupit sa gabunan. Pero sa kasamaang palad, nahawakan lang ni Filemon ang kanyang espada. Persang hinilas siya ng gabunan at saka sinuntok ng malakas sa tiyan. Huwag kang mag-alala, hindi agad kita papatayin. Uunti-untiin muna kita para matansya mo kung gaano ko kalakas. Halos mamilipit si Nardo sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Hinawakan siya ni Filemon sa ulo at saka inangat. Nakakadismaya ka! Akala ko pa naman ay hindi ka ordinaryong albularyo. Pero wala ka pa rin palang pinagkaiba sa mga pinaslang ko noong araw. Basura! Isa ka rin basura! Hinawakan ni Filemon ang kanang balikat ni Nardo. Pinisil nito ang buto ng binata roon at saka bumaon din ang kuko nito. Nanuot ang hapdi at sakit sa buong katawan ni Nardo. Noong mga sandaling yon, batid niyang alanganin siya sa laban na yon. Hindi niya sigurado kung kakayanin niya bang talunin ang aswang na yon. Hindi pa nakontento si Filemon. Nakailang ulit siyang pinagsasasampal ng malakas sa muka. Kinurot-kurot din ito ang binata sa tagiliran dahilan para masugatan siya ron. Halos lupaypay na rin si Nardo, pero hindi niya pa rin binibitiwan ang kanyang espada. Nakaiga na siya sa lupa habang nakatingin sa mga bituin. Iniisip niya na yun na ang huling sandali ng kanyang buhay. Muli siyang hinawakan sa kwelyo ni Filemon at iniangat sa ere. Humaba ang kuko ng gabunan. Anumang oras ay maaari na siyang tapusin ang aswang na yon. Nababagot na ako. Kailangan ko nang tapusin ang drama na ito. Napapikit na lamang si Nardo. Tanggap na niya. Tanggap na niyang matatapos na lamang sa ganoon ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pero napadilat siya muli nang marinig ang boses ng kanyang nakababatang kapatid na si Romelito. Hoy!
Aswang na gabuang! Umanda ka! Wala nang halong tayang putik na ito kaya iiyak ka ngayon! Napalingon si Filemon sa gilid. Bago pa nito mabitiwan si Nardo, pinagbababato na ni Romelito ng putik ang aswang. Sa puntong yon, kitang-kita ni Nardo na umuusok ang katawan ni Filemon. Hindi tumigil ang bata sa pagsaboy ng putik. Kahit na nangihina na, ginawa pa rin ni Nardo ang kanyang makakaya para makakuha ulit ng lakas. Binuhos niya ang natitira niyang enerhiya. Nilapitan niya ang gabunan at saka buong puwersang itinarak ang espada sa dibdib nito. Hindi pa nakontento si Nardo. Ibinaon niya ang espada hanggang sa halos isang buo na nito ang tumago sa likuran. Pasensya ka na, Filemon. Pero hanggang dito na lang ang kalokohan mo. Hindi maaari! Paghugot ni Nardo ng espada, saka na siya nawala ng malay. Nagising na lang si Nardo na maliwanag na ang paligid. Tapos na ang labanan. Masakit ang kanyang buong katawan. Pagtingin niya sa paligid, nasa loob na siya ng kanilang bahay. Nasa gilid niya sila Jose, Aling Piling at Yoyong. Habang nakaupo naman sa tabi niya ang batang si Romelito. Ising na pala ang magiging alipin ko. Ha? Anong pinagsasabi mo? 2 beses na kitang niligtas, kuya. Ibig sabihin nun, pwede na kitang maging alipin. Eh kung kutusan kaya kita dyan, ha? Huwag ka munang kumilos. Bugbog pa ang katawan mo. Si Filemon. Dedo na si Filemon, pre. Sinunog na namin ang katawan niya kasabay ng mga asbo, awok at yung mga sigbi na napatay din nila Mang Jose. Nakahinga na ng maluwag si Nardo. Napangiti na lang siya. Lumapit sa kanya si Romelito at niyakap niya ang kapatid. Hindi niya inakala na ang makulit at pasaway na si Romelito ay malaki ang magiging papel sa labanan na yon. Dahil sa mga nangyari, tuluyan nang nalaman ng buong baryo ang pagiging albularyo ni Nardo. Kinilala na rin siya ng mga residente bilang tagapagligtas. Nagkaroon ng samahan ng mga manunugi sa kanilang baryo sa pangunguna ni Mang Jose at Aling Piling. Walang paglagyan ng kaligayahan ni Nardo. Hindi niya inakala na kakayanin nilang ipagpatuloy ang naudlot na misyon ng kanyang lolo. Mula nang mapigilan nila ang binabalak ng gabunan na si Filemon, naging malaya at masagana ang kanilang baryo. Wala na ring namata ang mga aswang sa kanilang probinsya. May papahinga na rin kita, sabi ni Nardo habang hawak-hawak ang espada ng kanyang lolo.